Zika virus, ang nabakunahan. 100% free from zombies. Tagalog novel ni Lizelle Tabaquero. Ang nakaraan, may nakita kaming helicopter na nag-a-announce na magre-rescue sila ng mga survivors na nabakunahan na nasa bandang huli ng buwan sa bawat airport ng bansa na dadalhin sa Japan. Dito kami! Kasama sila Sir Bugioto ay nagtulungan kaming magbakuna pa ng mga tao at vampira para makatulong. Subalit may masamang nangyari ng isang gabi sa amin. Oh no! Sinugod kami ng mga baklang vampira na ikinamatay nila Joara at Bebe. Bebe ko! Malungkot kaming nagbiyahe paalis sa lugar na iyon kahit na naging tao nang nainom nila ang dugo ni Joara at Bebe. Apat na lang kami at sana ay ligtas kaming makadating sa Japan. Chapter 14. Takbuhan na. Lumipas ang mga araw at napadami na namin ang aming mga natulungan at nagsimula na kaming tumigil at magpalipas ng araw malapit sa Manila Airport. May nakita kaming hotel na nakita naming magandang tuluyan at doon pinaalis namin ang mga zombies. Goodbye, zombies! Sabi ni Poro sabay tulak nito palabas ng kwarto sa hotel. Habang kami ay nagpapahinga sa nalinis na namin na hotel, ay napatingin sa akin bigla si Jake na parang nag-iisip. 2 days na lang pala at makakapunta na tayo sa lugar na ligtas sa Japan. Maghanap kaya tayo ng magandang damit na susuotin para maayos tayo pagdating natin doon. Sabi niya, sabay-say niya sa akin na umupo sa tabi niya na ikinangiti ko dahil naisip ko ang shopping na gustong-gusto ko dating gawin. Let's go shopping! Shopping! I love shopping. Shopping! Tama ako dyan! Biglang banggit ni Poro. Pumasok kami sa malapit na abandonadong mall at naglakad. Tara Rose, dito. Hanap tayo ng magandang damit para sa'yo. Sinabi niya sabay hawak ng kamay ko. Sige, sagot ko. Hahanap ako ng medyo astigin na damit. Yung lalo akong popogi. Tama ba, Kuya Jake? Pabirong sinabi ni Poro sa amin habang may galaw-galaw ng katawan, habang si Sir Bugioto ay naglalaro pa rin sa kanyang cellphone na ang buhok ay gulo-gulo. Sir Bugioto, that's unsafe. Don't play cellphone while walking. Sinabi ko na di niya pinansin. Di ka pakikinggan yan. Kasi 2 taon lang ang tanda niya sa'yo. Wow. Biglang sinabi ni Poro sa akin. Nagtungo kami sa mga clothes shop malapit sa airport at doon ay medyo maraming magagandang dress. Ito, floral rose dress. Suotin mo. Mukhang bagay sa'yo. Sabi ni Jake sabay abot sa akin. Habang nagsusukat ako ay naghahanap siya ng doll shoes na babagay sa damit ko since alam naman niya ang sukat ng paa ko. Hanap ka na din ng sayo. Huwag mong ini-spoil yung babae mo. Papugi ka naman dyan para sa sarili mo. Bulong ni Poro kay Jake habang nakita niya ito sa mga sapatusan. Mamaya na, unahin ko na muna siya. Saka natural na akong pogi. Sagot ni Jake sabay wink ng isang mata. Wow. Ewan ko sa'yo. Mas pogi pa din ako.
Banggit ni Poro sabay lipat ng pwesto. Paglabas ko ng fitting room ay inayos ko din ang aking muka at naglagay ng lipstick na red at konting foundation na medyo nagpamukhang babae sa akin. Wow. Na tila attend ako sa party na nagpangiti kay Jake nang makita ako mula malayo. Nilapitan niya ako at pinasuot ang dalshes na flat sabay hipo sa ulo ko. Rose, bagay. Parang tayo. Bagay na bagay. Hugot niya sa akin na binulong niya sa tenga ko na medyo kinilig ako. Oh, you look pretty on that dress. Nabanggit ni Sir Bugioto na nagpabago sa mood ni Jake na tila nagsiselos dahil mukhang nakapusturang nagpapamacho na tayo si Sir Bugioto na nakatingin sa akin. Oh no! Oh, thank you. Go get your own clothes to wear too. Sagot ko sa kanya. I think I should get Rose shirt because it's so lovely as I can see to you. Sagot niya na lalong nagpainis kay Jake. Huwag na siyang maghanap. Maglaro na lang siya ng cellphone. Pulong na mahina ni Jake sa akin. Marinig ka niyan. Kakaintindihan ng konting Tagalog. Pulong ko. Rose, mas mabuti pa kung magpants ka na lang. At dapat medyo mukhang pang-travel since magta-travel naman tayo pabalik. Simpleng damit mas bagay sa'yo. Banggit niya sa akin sabay basta hablot sa mga hangers na damit na di niya pinili. Ha? Gusto ko to eh. Sayang naman. Banggit ko. Sige na, pasok ka na at magpalit. Hahanapan pa kita ng rubber shoes na wedge para naman tumangkad ka. Sabi niya sa akin, sabay tulak sa fitting area. Sige na nga. Sagot ko na medyo malungkot. Pagkapasok ko ay kinausap ni Jake si Sir Bugioto. Hey, go to the other clothing area. I think that's much better. There are lots of pretty zombies there. You are lucky you can spot pretty vampires with your same appearance. Wow. Kapang inis na sinabi ni Jake kay Sir Bugioto nung nagpakunot ng ulo nito at nagtaka. What do you mean? Sagot niya. Just go there. Pabirong sinabi ni Jake na medyo naiinis na ikinalipat nito ng lugar. Ay, selos! Sabat ni Poro matapos makita sila. Pagkalipas ng ilang oras ay madami na kaming napiling damit. At ganon din si Poro at si Sir Bugioto. Nagpunta kami sa mga grocery area at kumuha ng mga bags na backpack at nilagyan namin ng mga pagkain na pwedeng dalhin paglikas namin at pagdating sa safe area para makasigurado na merong kaming kakainin. Kinabukasan ng madaling araw, 3:50 a.m., na nagpunta na kami sa Manila Airport at nagulat kami dahil more than 5,000 katao na nabakunahan na galing pa sa ibang lugar ang naghihintay sa eroplano na magpapasakay sa amin. Ang dami nila! Makakasakay pa ba tayo? Tanong ni Poro. Hindi kami makapasok sa loob dahil sa dami ng tao. Kaya unti-unti, sumingit kami at nakipagtulakan habang may mga ilang tao pa ang dumadating. Dahil medyo madilim pa, ay may mga vampira na dumating din. Ikinagulo ng lahat, nagkaroon ng barilan na ikinamatay ng iba. Nagkaroon ng stampede at nagsisisigawan ng mga tao. Mga bandang 5:40 a.m. ay dumating ang mga helicopters at ilang mga small planes sa area.
tao. Pero sa sobrang dami namin ngayon, ay mukhang hindi kami kayang i-accommodate lahat. Oh no! We want to ensure that everyone will be safe and enter the plane safely. So we will only allow people with no blood or those who are not injured to enter the plane. Once again, we want to ensure that everyone will be safe and enter the plane safely. So we will only allow people with no blood or those who are not injured to enter the plane. In-announce nito ng paulit-ulit. Sinasabi ba nila yon para makasiguradong walang vampirang makapasok sa airplane nila? Tanong ko, marahil ganun nga. Sagot ni Poro. Nagsiiyakan ng mga taong mayroon ng sugat at mga natalsikan ng dugo. Dahil hindi na sila maisasama sa mare-rescue. Tara, Sinabi ni Jake sabay haltak sa akin upang makasingit pa muli at makapunta kami sa malapit na lugar ng eroplano kasama sila Sir Bugioto na nauuna sa paglalakad ng mabilis. Habang nakakasingit kami ay naririnig ko na ang mga ilang taong nagpapatayan at nagbubugbugan. Nung lumuwag ang daan, ay sumabay kami sa mga taong nagsisitakbuhan upang mauna sa mga makakasakay sa limitadong upuan ng eroplano. bilis! Bilisan nyo! Hurry! Hurry! Sabi ni Sir Bugioto. Bilisan nyo! Sigaw ni Poro. Mabilis na nagsitakbuhan lahat at halos naguunahan makasakay. Nang malapit na kami sa eroplano ay may tumulak sa akin na ikinadapa ko. Kaya ako ay tinayo ni Jake. Pero may biglang pumalo sa ulo ni Jake. Oh no! Na ikinatulo ng kaunting dugo nito. Na sa tingin ko, pinalo siya ng baseball bat at nagtatatakbo ang pumalo sa kanya palayo. Napatingin siya sa akin, sabay hipo ng ulo. At nakita ko na pumatak ito sa kanyang puting damit na tila huminto ang oras naming dalawa. Rose! Sabi niya, sabay layo sa akin, na baka malagyan ako ng dugo sa damit niya. Huwag mo akong hawakan! Umalis ka na! Alis! Iwanan mo na lang ako dito. Gusto ko mapunta ka sa maayos na lugar. Sa lugar kung saan ay magiging masaya ka. Dahil matagal mo ng pangarap na umuwi sa isang komunidad na ligtas. Malungkot na sinabi niya na medyo halatang nahihilo-hilo na siya. Hindi, Jake. Magpapaiwan ako para sa'yo. Hindi kita iiwanan. Banggit ko sabay hablot sa akin. Bigla ni Sir Bugioto na napansin na hindi kami umaalis sa aming pwesto. Let's hurry! Let's go! Rose, we are running out of time. Leave him. Save yourself first. Sabi nito sa akin na nakahawak sa bewang ko na tinutulak ako na sumama paalis kasama siya. Take her! Please take care of her. I love her so much. Save her, please. Sir Bugioto. Malungkot na sinabi ni Jake na medyo maluha-luha. No! I will stay!
Go and leave us together. Go. Sagot ko, sabay alis niya sa kamay niyang nakakapit sa akin. Napatingin sa akin saglit si Sir Bugiotto at biglang umalis upang makasakay sa eroplano na hinahabol niya, na baka kasi maiwanan na rin siya. Lumapit ako dahan-dahan kay Jake. Sabay hipo sa pisngi niya na may ngiting maiiyak-iyak sa mukha. Jake, hindi kita iiwan. Sabi mo nga dati, di ba? Na kaya naman nating mabuhay kahit dalawa lang tayo. Sabi ko na medyo tila maiyak-iyak ang aking boses. Ngumiti si Jake habang may patak ng luha ang tumulo sa kanyang mata at biglang niyakap niya ako. At gayon din ay hinigpitan ko ang akap ko sa kanya habang nakapatong ang aking ulo sa dibdib niya na naririnig ko ang tibok ng puso nito. Hinahaplos niya ng dahan-dahan ang aking ulo habang nagsisidaanan ang mga daang-daang tao na gustong makaligtas na hindi kami binubunggo upang maiwasan ang dugo na pumapatak sa ulo ni Jake na baka malagyan ng mga damit nila, na halos nalagyan na din ng kaunti ang damit ko. Ipinikit ni Jake ang kanyang mga mata at biglang nawalan ng malay at nakatulog. Kinabukasan, nagising na lang siya bigla sa hotel na tinuluyan namin na naka-sterile band ang sugat sa ulo. Gising ka na pala! Banggit ni Poro na ikinagulat ni Jake na una niyang nakita, sabay hawak sa ulo niya at kaunting masakit. Hindi ka na nakaalis? Bakit di ka pumasok sa eroplano? Di na kasya. Saka ang daming di nakakasakay. Di ko na ipipilit ang sarili ko. Saka andito pa naman kayo, di ba? Sama-sama muna tayo. Banggit ni Poro na ikinangiti ni Jake. Lumipat ang tingin ni Jake sa akin na nagluluto ng pagkain. Natila, masayang masaya dahil magkasama pa din kami at mukhang hindi makapaniwala na hindi ko siya iniwan. Oh, yeah! Lumapit ako sa kanya samantalang nagpanggap siyang tulog ulit nang ako ay mupo sa kama sa tabi niya. Poro, gising na ba siya? Kala ko gising na siya. Narinig ko kasi yung boses niya kahit mahina. Sabi ko sabay titig sa pikit niyang mata. Gising na yan. Nagpapa-baby lang sa'yo. Sabi ni Poro sabay hawak bigla ng kamay ni Jake sa kamay ko. Gising ka na pala. Upo ka na para masubuan kita ng masarap na luto ko. Sweet na sinabi ko sa kanya na biglang nagpadilat ng mga mata niya, sabay biglang upo niya sa kama. Tumitik siya sa akin na nakangiti ng matagal, na nagpangiti din sa akin. Sinubuan ko siya ng pagkain, hanggang maubos niya ito at hinayaang magpahinga muli. Pinagabihan ay nagpunta kami ni Jake sa rooftop ng hotel. Sabay tingin sa ilang buildings na may ilaw na tulad namin ay mga nabakunahan na taong naiwan ng rescuers ng Japan. Dito na tayo tatanda sa lugar na walang kaligtasan. Pero, Jake, hindi ako natatakot na tumanda dito. Dahil alam kong kasama kita. Kasama kitang tumanda. Kung magsawa ka man sa akin, dahil puro ako na lang nakikita mo,
at nakakasama mo. Tandaan mo, Jake, hindi pa din kita iiwanan. Dahil mahal na mahal kita. At hindi na yun magbabago. Seryoso kong sinabi sa kanya habang nakatingin sa mga bituin. Patingin sa akin si Jake. Sabay yakap niya sa akin at halik sa aking ulo. Na tila gusto niyang sabihin na masaya siyang makasama pa din ako. Lumipas ang isang buwan, ay nagdesisyon na kaming mag-move on, na di na kami makakapunta sa ligtas na lugar. Kasama si Poro ay palagi kami naghahanap ng mga pagkain at mga nagugustuhang gamit kung saan-saan at kung saan-saan din ay tumitira. Hindi naman kami pinapansin ng mga zombies. At mukhang kaunti na lang ang mga vampira nang dahil sa pagkalat ng bakuna ko. Nagtungo kami sa Kurako na lugar nila Sir Mako. Na sa dahilan na alam namin na isa ito sa ligtas na lugar na pwede naming tirahan na dahil sa kilala naman kami ng mga vampira dito na maaaring naging tao na rin o na-rescue na rin ng mga Japanese. Nagtungo kami sa mini store na malapit. At habang ako ay naghahanap ng candies, ay tumunog bigla ang aking radar na may nagsalita. Rose, ikaw ba to? Sir Mako mo to. Nakita ka ng ilang kasamahan namin na tao na. Tulad ninyo. Nandito ka daw, malapit sa lugar namin. Puntahan niyo naman kami. Hindi din pala kayo nakasama sa rescue operation. Kami din. Halos tao na kami dito at yung ibang mga pasaway na makasarili sa amin ay nakaligtas. Naiwanan kami. Pero makakapunta pa rin kami doon. May mga eroplano kami dito sa Kurako Airport na kayang paliparin ng mga piloto namin. At marami din kaming mga professional na tao na dating nagpapaandar ng mga helicopters. May contact din kami sa safe rescue area ng Japan. Kaya sa balak namin na pagdating doon kasama ang 1,000 na katao naming natitira dito, ay gusto namin kayong isama. Mahabang sinabi nito. Oh, yeah! Salamat po, sir. Sige po, pupunta kami dyan. Ngayon na. Bibilisan na namin. Masayang sinabi ko na nagbigay ng panibagong pag-asa sa amin nang marinig din ito nila Poro at Jake. Yes! Maliligtas na tayo! Sigaw ko sabay lapit kila Jake. Yes! Thank you, Lord! Thank you! Sinabi ni Jake, sabay akap sa akin na iniikot ako na halos mabunggo ko na ng paa ko ang mga cup noodles na nakadisplay at masipa ko ang mga walang kamalay-malay na zombies. Yes! Thank you, Lord! Yahoo! Yahoo! Group hug naman tayo, guys! Sigaw ni Poro. Nagtungo kami sa lugar nila Sir Mako. At doon ay nagbago ng kanilang mga mapuputlang itsura. Mukha na silang tao. Oo, ganap na tao na sila lahat. Nakita ko si Sir Mako na masayang makita ako muli. Nandiyan na! Ang safety officer ko!
Lakas nitong sinabi. Yayakapin sana niya ako pero nakita niya si Jake kaya pinag-bless na lang ako nito na parang tito ko siya. Oh, bless. Nandito nga pala yung Kenko, hindi niyo kasama. Sabi ni Sir Mako sabay labas ni Bengkong. Guys! Namiss ko kayo! Lalo na si best friend kong Jake na palagi kong nililigtas. Sabi nito sabay akap sa aming dalawa. Oh, sinong nakasalaming bata yan ha? Kamukha ko ng kabataan ko. Okay ba? Tanong ni Bengkong. Kasama namin sa Survivor, si Boru. Boru dyan. Sagot ni Jake. Okay ha? New best friend. Welcome to the zoo. Sabi nito sabay high five sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay nagtulong-tulungan kami sa pagpaplano sa paglikas ng 1,000 katao. Pupunta sa safe zone ng Japan. 2 eroplanong aming gagamitin. At sa isang eroplano, kami nila Jake ang nakatoka mag-maintain ng safe landing. Samantalang sa kabila ay sila Sir Ronel at Bengkong. Siyempre, espesyal kay Sir Mako dahil naka-helicopter siya. Nasasakay doon. Sumakay na kami at lumipad na ang eroplano. Habang kami ay nakasakay sa eroplano ay natandaan ko na pangarap ko dating pumunta at magtrabaho sa Japan. At ngayon, nang dahil sa Zika virus, ang pangarap kong itinapon ko dati ay magkakatotoo na. Magtutungo na kami sa Japan na Zika virus free. Maiyak-iyak ang aking mata habang nakaupo katabi si Jake. Kaya hinawakan niya ang aking kamay at magkalapat ang aming mga daliri na nagpangiti sa akin ng kaunti. I needed you to say Nag-safe landing ang aming dalawang malaking eroplano subalit ang oras ay 5:30 AM na kung saan ay lahat ng armies ay nakatutok pa ang bala sa amin hanggat di pa sumisikat ang araw. Upang makasigurado na wala kaming kasamang vampira. Naghintay kami ng ilang minuto. Sumikat ang araw at binabanan nila ang mga baril. Sabay senyas at i-announce na pwede na kaming magsibaba isa-isa at doon ay unti-unti kaming lumikas ng maayos. Na kung saan kami ni Jake ang nahuli. Pagbaba namin ay nasilaw kami sa sinag ng araw, nakakasikat lang. People, you can now safely land in our country, which is Zika virus free. Thank you. Announce nito. Ligtas na tayo. Sinabi ko kay Jake. Nagtinginan kami sabay tingin sa lahat ng taong sobrang saya. Dahil sa wakas, nasa ligtas na kaming lugar. Lumipas ang 1 taon at namuhay kami ng normal sa Japan. Otsukare sama deshita. Sinabi ko sa aking boss. Ja, mata na eh. Sagot ng aking boss sa akin. Pagkatapos ng pagtatrabaho,
Sabay labas ng kumpanya at lakad sa daanan na puro sakura. Na puno ang nakikita ko dahil spring ngayon. Nakapagtrabaho na ako sa Japan government bilang safety practitioner. Actually, tumaas bigla ang posisyon ko dahil nalaman nila na ako si Blue Cap, Oh yeah! ang nagpakalat ng vaccine sa buong bansa ng Pinas. Na sa ngayon ay ongoing clearing na ang Zika virus sa 3 pang natitirang infected na bansa kasama ang Pinas. Ang ganda. Bigla akong nasabi, nagbago na ang buhay namin at halos lahat kami ay namumuhay na ng payapa. Si Sir Mako ay may sarili ng kumpanya at assistant niya si Sir Ronel. Pwede ba ako makahingi ng update sa ating mga output ngayong araw? Sinabi ni Sir Mako kay Sir Ronel na nasa loob sila ng office. Sige sir, ibibigay ko sa inyo ang update natin. Sagot naman ni Sir Ronel. Saka nga pala, sabihin mo kay Sheila, mamaya lalabas kami. Mahinang boses na nakangiti na sinabi ni Sir Mako. Oh yeah! Si Sir Bugioto, naging English teacher nga pala. Okay, children, so what they could say, sit down to your chairs. Okay, be quiet. Sabi ni Sir Bugioto. Si Bengkong naman ay pinagkakaguluhan ng magagandang Haponesa. Hindi ko kayo type. Siya lang ang taong gustong gusto ko. At siya lang. Isang talagang Pilipina. Ako isang babae. Masayang sinabi ni Bengkong nang makita si Mimiyo na naglalakad palapit sa kanya. Nahinawi ang mga babae. Well, hi guys! It's your girl, Mimi Young! Let's get it! Si Gucci ay pumasok muli sa modeling showbiz. Samantalang si Poro naman ay nagseminarista. Ayaw na niya kasing magmahal uli matapos mawala si Bebe. Sige po, ipagdadasal natin yan. Sabi ni Poro na nasa loob ng simbahan nakausap ang mga tao. Biglang napahinto ako sa paglalakad at sa harapan ko, sumalubong ng 3 metro ang layo si Jake na nakapang militar na uniforme na nakangiti sa akin. Si Jake nga pala kasama ang iba't ibang nationality na sundalo ay nagsaserbisyo sa Japan at madalas ay nagpapatrol upang masigurado na Zika virus free pa rin ang Japan. Nilapitan niya ako at sabay kaming naglakad. Rose, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Sabay kuha niya ng box sa kanyang bag. Binuksan niya ang box at biglang napatulo ang luha ko nang makita na ang laman nito ay ang sapatos na sinukat niya dati sa akin. Noong nagsusukat kami ng wedding gown. Akala ko naiwan ko ng sapatos na yan dahil hindi ko na makita. Mahinang boses ko na sinabi sa kanya, Tinago ko para sa'yo hanggang sa makapunta tayo sa Japan. sagot niya habang nilalagay pa ang sapatos sa akin na nakangiti ang muka. Rose, will you marry me and start a new life with me? Tanong niya nang matapos mailagay ang 2 sapatos sa akin. Naiyak ako sa narinig at tinulungan ko siyang tumayo na nakaharap sa akin. Oh Jake, let's start a new life together. Sagot ko sabay halik niya sa akin sa sobrang saya sa narinig. You're still the girl in the club. When I held your hair up, 'cause you'd had too much.
Lumipas na ang 3 buwan. At totoo na, nasa simbahan na kami. At naririnig ko na ang matcha ng wedding song. Because God has brought you together, and you have vowed before God to keep your marriage pure and permanent as long as you both shall live, I pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Ipinikit ko ang aking mata, sabay halik namin sa isa't isa na nakahawak ang kamay ni Jake sa aking dalawang pisngi. Malamig ang kanyang labi na nagpapaalala sa akin sa mga masasayang araw na magkasama kami sa Pinas. You wanna be loved. This feels like falling in love. Natapos ang buong araw na iyon na magkasama kami ni Jake na nakatingin sa fireworks. Nasunod-sunod na pumuputok sa kalangitan. Hinawakan niya ang aking kamay, sabay patong ko ng ulo sa balikat niya. Jake, hindi ko man masabi sa'yo, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tayo ay Zika virus vaccinated. Maraming beses man ako dati na nadapa, at maraming mga bagay ang nawala sa buhay ko na hindi ko matanggap. Pero ngayon, unti-unti na nadadama ko ang sobra-sobrang biyaya ng Diyos sa akin na bumabalik. At isa ka na doon sa kayamanan na ibinigay niya sa akin na sobrang malaki ang pasasalamat ko dahil dumating ka sa buhay ko. Sinabi ko sa aking isipan. Pumikit ako, sabay amoy sa paligid. Amoy rosas. Sinabi ko, sabay ngiti sa akin ni Jake sa narinig. Katapusan ng istorya.